Kung ating titignan ng ating mga pagbasa, nakasentro ito sa dalawang bagay na napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Una, ang pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na maglilihi ang isang dalaga at ang anak nito ay tawaging Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Pangalawa ay ang katauhan ni Jose, ang nakatakdang maging asawa ni Maria. At si Jose, ayon kay San Mateo, ay isang matuwid na tao. Matuwid na ibig sabihin, hindi gumagawa ng kalokohan, hindi gumagawa ng anumang kasamaan, laging sumusunod sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, sa tradisyon na kanyang kinalakihan. Taong matuwid na ang laging iniisip ay kung ano ang tama, kung ano ang dapat, kung ano ang mabuti. Kaya nga, siya na nakatagdang ikasal kay Maria, nang kanyang matagpuan na ang kanyang pakasalan ay nagdadalang tao na hindi pa niya ito ginagalaw, ano ba ang naayon sa batas na matuwid na dapat mong gawin? Ang una ay ang taong ito dapat iyo itong kasuhan. Kasuhan ng adultery. Kasuhan na hindi nagtapat sa inyong pangako. At ano ayon sa batas ng mga Hudyo ang kahulugan nito? Kailangan mamatay ang taong ito sa harapan ng lahat sa plaza sa pamamagitan ng pagbato sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Si Jose ay mabuti. Sumusunod sa batas, gustong sumunod sa batas, ngunit hindi lamang sa pagsunod ng batas ang kanyang kabutihan, kundi ang kanyang puso ay nagnanais din ng kabutihan sa kanyang kapwa-tao, lalong higit kay Maria. Kaya naisip niya, hindi maaring gawin ito. Hindi pwede na gawin niya na sundin ang batas, sapagkat kung gagawin niya iyon, mapahamak ang taong minamahal niya. Kaya iisa lamang ang maaari niyang gawin upang maging matuwid pa rin siya, kasabay nito, hindi mapahamak si Maria. Ang pagtakas. Ang pagtakas na hindi masasabi kanino man kung ano talaga ang naging sitwasyon. Si Jose ay tatakas nang sa ganon si Maria ay hindi hatulan ng mga tao na nagkamali. At dahil dito, siya ay makalaya sa anumang maaring kasamaan na sapitin niya. Pero ang nakatuwa, nangahulugan ito na kailangan ni Jose kalimutan ang kanyang sariling pagkilala sa kanya ng mga tao. Sa isipin ng tao, siya ay nagkulang. Hindi niya hinarap ang kanyang responsibilidad sa kanyang pinakasalan. Pero malalayo siya sa lugar na iyon upang hindi marinig ang mga masamang bagay na ito na gagawin at sabihin ng tao sa kanya. Nakakapagod ang mga desisyon na ganun kapag iniisip mo at ginagawa mo. Kaya siguro nakatulog siya. At dahil nakatulog siya, nagkataon ang Panginoon na ipahayag sa kanya ang buong katotohanan. Ano ang buong katotohanan? Ang dinadala ni Maria ay hindi dahil sa tao. Ito'y mula sa Diyos. At pinaalala sa kanya sa kanyang panaginip ang pangako sa propeta. Maglilihi ang isang dalaga at tatawagin itong Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Si Jose, dahilan siya ay taong merong ganap na pananalig sa pangako ng Diyos na kanyang narinig mula sa mga propeta, tinanggap niya si Maria upang kanyang maging asawa. Si Jose naging tapat sa batas, naging tapat sa tao,
naging tapat sa kanyang tradisyon at higit sa lahat, naging tapat sa kanyang Diyos na pumili sa kanya upang siyang mag-alaga sa anak na magiging tagapagligtas ng bayan mula sa kasalanan. Ang Diyos ay nangako sa tao, nangako ng kabutihan, nangangako ng tunay na kalayaan, nangako ng isang bukas na puno ng liwanag at pag-asa. Ngunit ang kaganapan ng pangako ng Diyos ay maaari lamang may katuparan sa pamamagitan ng pagtanggap ng tao ng kanyang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Misyon at mga desisyon na nagmumula sa buong katotohanan mula sa mga nangyayari sa kanyang paligiran kasama ng katotohanan mula sa Diyos. Kaya hindi sapat na ikaw ay nag-aaral lamang kung ano ba talaga ang sitwasyon ngayon sa ating bayan. Hindi sapat iyon. Kailangan mo ring tanungin, ano ba ang tunay na kalooban at plano ng Diyos sa kanyang sambayanan? Ang plano ng Diyos sa kanyang sambayanan ay maging isang ilaw, maging isang salamin ng kanyang kaharian. Kaharian na kung saan ang lahat ng tayo nagkakaisa para sa kabutihan. Kaharian na kung saan ang kasalanan ay wala ng puwang. Kung saan ang mga korupsyon, pandaraya, panloloko ay wala nang dapat itong kailanmang lugar, kundi katarungan lamang, katotohanan lamang, kabutihan lamang ng sambayanan. Ngunit paano ito mangyayari kung ang puso ng bawat isa sa atin ay nanatiling makasarili nang laging iniisip ay ang pansariling kabutihan lamang kahit na sa kapahamakan ng nakararami? Paano ito mangyayari kung ang unang nasa isip natin lagi ay paano ako kikita sa lahat ng kilos ko at gawa? Kung ang ating mga ginagawa ay hindi talaga mula sa ating pagmamahal at pagsunod sa ating Diyos na sa ating lumikha, ano at paano magaganap ang pangako ng ating Panginoon sa ating lahat kung hindi tayo magiging katulad ni Jose, tapat sa batas ng bayan, tapat sa batas ng Diyos? Paano kung hindi tayo may katulad ni Jose na puno ng awat pagmamahal sa kanyang kapwa-tao, na ayaw ng kanyang kapwa-tao ay magdusa at mahirapan? Paano kung hindi tayo katulad ni Jose na ang laging iniisip, ano ba ang tunay na kalooban at naisin ng Diyos para sa akin upang aking ibahagi sa aking sambayanan? Meron tayong papel, lahat, maliit man o malaki, upang may katuparan ang kaganapan ng pangako ng Diyos sa atin at sa ating sambayanan. Gawin natin ito. Gawin natin ang tama, gawin natin ang totoo, gawin natin ang makabuti, gawin natin ang makatarungan sa araw-araw mula sa ating mga relasyon sa loob ng ating tahanan hanggang sa ating komunidad, hanggang sa ating sambayanan at sa ating simbahan. Ipanalangin natin na sana tayong lahat ay katulad ni San Jose, laging iniisip ano ang tama, maging katulad niya na isang matuwid, makatarungan at mawaing tao ng ating bayan at ng ating Diyos. Amen.